Doon ako nasasaktan sa tunog eh. Yung tunog niya parang napupunit. Yung mga pasyente kinakabahan sila pag may tunog eh. Kala nila may makatamaan. Pero actually wala. Kasi nasa ano ka lang ilalim ng dermis. Hindi ka naman lumalalim masyado. Parang sabi nila ang subcision daw is parang old Oo, actually technique old technique siya. Mm-hmm. Manual technique siya. Kahit na old technique siya yung effective kasi manual. I mean, yung sa loob talaga siya. Start ulit tayo second pass. Okay pa? Mas masakit na siya. Masakit ng konta. Oo nga. Mas ramdam na siya, no? Sorry na. Sabi mo ka time out. Ang pinagkaiba niya, yung Dermapen, binubutas lang niya yung skin. Ito, habang binubutas niya, nagre-release siya ng RF heat. Yun yung nagkukos para mag-increase ng collagen formation yung skin. Till you've understood, until you feel it like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Gone, breathing. Pagpasensya nyo na yung nakikita nyo ngayon, medyo lumobo yung mukha ko kasi nga katatapos ng aking treatment ng subcision. Mas bumabaw na yung mga scars ko. Unlike before kasi dito, sa side na to at saka dito, ang dami kong rolling scars. Pero dito pa lang, parang napapansin ko na parang wala na akong mga rolling scars. Parang mas nag-improve na yung rolling scars ko. Hello? Anong gagawin to? I-anesthesia muna kita. Tapos, RFM, PCA cross subcision. Yung RFM, may needle siya. Pag lubog ng needle, nag-release ng heat. So, mas malalim yung matapenetrate niya. Yung PCA natin, 100% na. Tapos, yung subcision ata, yun pa din yung kanila. Kailangan ko lang ikalat yung anesthesia kasi yung pagdugo, naiiwasan kapag kalat yung anesthesia. Yung gagamitin natin na tip. Hindi pa siya open. So, ikaw lang yung gagamit nito kasi may needle ko. Every patient po. Every patient, iba-iba. isa. Ito yung needle na papasok sa... Hindi ko siya kadami. Ang needle po, di ba, may may yung gano'n siya ka. Pagka sa forehead, sa nose, tapos dito sa chin, 1.2 mm. Sa cheeks, 2 mm. Kasi mas marami siyang naman, mas kaya niya. Masyado kasi masakit pagka sa mga bony area pang mas malalim. 1.2. So, yung needle, papasok siya sa skin, tapos saka siya mag-release ng RF energy. Yung RF energy, yung mag-produce ang skin natin ng collagen. So, mag-start na po ako dito ako sa may temporal start. Sige po, sige. Okay lang? 1 week din yung downtime nito, no? Oo, usually. Depende sa healing capacity ng patient, yung skin type. Yung iba kasi mas matagal mag-heal, yung iba mas mabilis. So, case-to-case basis din. Kahit yung pamumula after, yung iba 1 to 2 hours lang, yung iba kinabukasan pa mawawala. So, Ilang passes siya? Usually 2. So, uulitin ulit. Uulitin natin ulit. Ang pinagkaiba niya, yung Dermapen, binubutas lang niya yung skin. Ito, habang binubutas niya, nagre-release siya ng RF heat. Yun yung nagkukos para mag-increase ng collagen formation yung skin. Once kasi na natotrauma yung skin, mas marami siyang collagen na ipapadala. Di ba pag may sugat tayo, mas mabilis siyang gumagana. So yun, ganun din yung purpose. Dito trauma siya para mag-produce ng maraming collagen. Di ba may TCA ka pa, 3-in-1? So ito, sa loob siya, saka sa ibabaw, yung TCA sa ibabaw din. So, mas maraming trauma, mas maraming collagen. Yun namang subcision, sa mga rolling scar yun, sa subcision ka din, nakita ko yung check ang kanya ng local anesthesia aside from sa topical. So, sa rolling scar kasi, nakadikit naman yung mga scars mo dun sa underlying na muscle. So, pag nilagay yung cannula, i-release niya. Parang puputulin yung mga strands. Puputulin yung mga fibrotic strands. Na umihila dun sa scars. So, pag na-release na siya, magkakagawa. So, mas merong area para mag-produce ng collagen. So, hindi na siya lalalim. I mean, hindi na siya babalik pag once na meron na siya. Yung iba kasi, case-to-case basis din, yung iba ina-advise na i-filler kasi hindi pa tapos mag-produce si body ng collagen. Dumidikit ulit siya. So, ganun. Yung iba pwedeng 2 to 3 times na
sa subcision, yung iba twice lang, yung iba isa lang, pwede na. Hindi po ba naging scar yung yung pinapasokan ng cannula? Hindi, kasi isa lang siya eh. Parang sugat lang siya na nasugatan ka na pimple na isa, magiging din siya ng isa. Sige, start ulit tayo sa canvas. Okay pa? Mas masakit na siya. Masakit ng Oo nga. Mas ramdam na siya, no? Sorry na. Sabi mo ka time out. Wala tayong time out. Okay lang. Okay lang po. Okay. Go, go, go. Mm-hmm. Tingnan mo, sobrang pula mo na. Yung iba pink. Yung iba maga pa. Yung para nagpapantay. So, wawala din naman siya after. Ito ba mayroong bakas ng yung parang grid lines? Ganun? Yes, magkakaroon pa tomorrow. Ngayon, di pa halata. Tapos yung TCA mo, di ba? White siya. Bukas magiging black na yun. Parang longganisa. Pusino. Pulang-pula. So, ang kaibahan nito dun sa ginawa natin dati, 100% siya. Parang dati 95 lang, no? Oh, yes, no. Parang bihira ngayon, Doc, yung yung mga TCA na 100%. Mahirap kasi makasource. Pero Doc, di ba itong mga treatment na to, parang i-improve niya lang yung parang appearance ng mga acne scars. Actually, kaya yan mawala completely. Pero, depende sa number of session. Kasi meron namang bumabalik sa normal. Yun nga lang, madaming session. Hindi siya katulad ng keloid. Ang keloid, never babalik sa normal skin. Parang sabi nila, ang subcision daw is parang old Oo, actually, technique, old technique siya. Manual technique siya. Kahit na old technique siya yung effective kasi manual. I mean, yung sa loob talaga siya. May akong thing. Sinusukat ko kayo. Maganda ang canula kaysa needle. Kasi isa lang ang entry point. Natitreat mo lahat. So, pwede kaangat siya ng buo. Parang tumutunog-tunog yan. Oo. Wala ka na may miss na area. Unlike needle, pa isa-isa may chance na makamiss ka. Masakit ba to? Wala. Nakapasok na ba, Doc? Sinutusok ko, wala kang masakit. Ito, masakit ba to? Wala naman. Anong mas less? Yan. Ito? Ito ba? Ito tayo sa mas less. Kailangan mong i-resist ha, tigasan yung leeg. Kasi meron siyang resistance. Okay lang? Pakisabi pag masakit, magdadagdag tayo anesthesia. Yung mga scars, minsan kahit hindi rolling, siya, madikit sa ilalim. Kaya mahirap din umangat ng balat. Pag na-release mo yun, mas natutulungan yung umangat ng balat. Para siyang pugas eh. Doc. Butong kakain ng malansa at saka maalat habang namamaga. Tawag sa subcision, lifting technique. Kasi pag na-putol mo yung scar tissue, maangat siya. Ang CO2, PCA cross, RFM, resurfacing technique. Yung sa noo, hindi pwedeng i-subcision yun ba? Pwede. Meron akong maliit na needle.
May size din kasi yan eh. Mm. Yung mga scar na rolling, tsaka yung mga kulang sa laman. Filler, maganda. Subcision with filler. Other side. Yung mga tumutunog na yun, Dok, ano lang ba yun? Nagkakaroon ba ng ganun kapag may scar? Oo. Pag wala kang scar, wala yung mga yun? Wala. Okay. Ito mag-testingin. Hmm? Pag dito sa smooth part, wala siyang ganun tunog. Pag walang scar. Kabila ha. Sakit ba to? Yes, no. Meron? Ito. Meron, wala. Yan, wala na. Wala. Nagdagyan ko anesthesia pang part na to. Sige. Check lang. Wala po. Tapos sa next na session ng, for example, ng subcision, meron pa rin makukuha mga, may mga tutunog pa rin ba, Doc? Or ano? Mas maluwag na siya. Mas less na yung tunog. Kapag sobrang severe yung scarring, minsan nagdidikit ulit eh. Posible kasi yun. Kaya nga, ina-advocate ng mga derma sa ibang bansa, mag-filler. Para, yung filler, parang sandwich. Ipe-prevent niya magdikit ulit. Pero di bang filler, Doc, parang temporary, ano lang? Oo, pero habang nandun siya, nag-stimulate siya ng collagen. So, pag nawala siya, hindi siya babalik sa baseline. Kaya maganda din yung filler. Actually, ito, mas maluwag pa kasi sa kanila. Doon ako nasasaktan sa tunog eh. Yung tunog niya parang napupunit. Parang mukhang masakit. Yung mga pasyente, kinakabahan sila pag may tunog eh. Kala nila may makatamaan. Pero actually wala. Kasi nasa ano ka lang ilalim ng dermis. Hindi ka naman lumalalim masyado. Ang medyo dangerous area at ang tapat ng dermis. Tsaka ito. Buti hindi kayo pinakabahan, Doc, ng ano. Magsanay ka na. Nung nag-training kayo. Parang nag-practice kayo ng ganito. Basta alam mo kung ano yung ginagawa mo. Habang dinadalasan mo yung paggawa, nagkakaroon ka ng muscle memory. Parang driving, di ba? Kahit ano, matagal mo hindi ginawa, alam mo, tsaka kahit nakapikit ka halos, alam mo. Cheers na. Kukunin ko lang yung gamot, ha? Sige po, Doc. So, stem cell siya from umbilical cord ng red deer. Para saan po yun, Doc? Mas mabilis ang downtime, faster healing, tsaka enhanced effects. May website sila, Calicin Professional. C-A-L-E-C-I-N. Oo. Para liquid ba yun, Doc? Serum siya. I-add on natin after ng treatment. Kasi, di ba, nag-RFM ka. So, open force ka kasi nag-needle. Para rin siya, PRP. Oo. Alternative to PRP. Ang difference lang nila, yung PRP kasi, sa akin live magagaling. cells, galing sa'yo. Yung Calicin, galing sa deer.
Although, wala namang reported cases ng allergy. Dahil animal product. Hi guys! I'm back. So today is March 21. I-update ko kayo ngayon tungkol sa aking pinagawa na treatment, yung RF microneedling, PCA cross, and subcisions.